Darating nga sila Kuya Richard, kaya naman magluluto tayo ng mauulam nga nila para pagdating nila meron nga silang maulam. Alam ko nga mga mare na namimiss nyo na nga rin yung mga itik nga natin, pero eto na nga sila, tingnan nyo naman, tuwang-tuwa na naman nga. Tingnan nyo yung itlog nila, nagkalat na kung saan-saan. Kung hindi mo talaga kabisado kung saan sila mangingitlog, hindi mo rin talaga mapapansin. Pero eto nga si Kuya Noli, kabisado niya na nga talaga yung pinag-iitlogan nga ng mga itik natin, kaya alam niya na nga kung saan niya unang pupuntahan. Bago na nga sila pumunta doon mga mare sa atin, ayan, pinunasan na nga rin nila at napakarami na rin pala. Halos 3 araw nga lang to mga mare, pero 5 tray na nga. Kaya sa mga malalapit lang po sa amin, pwede po kayo sa amin bumili. Nagtitingi rin po kami kung ilan nga po yung bibilihin nyo. Mas malalaki kasi itong mga mare sa itlog nga ng manok. At eto, kinuha nga rin nila mga mare itong kawayan na to pang balag nga doon sa bago nga nating taniman. At ayan, binaba na nga rin ni Kuya Noli. Apakadami nga niyan mga mare. Kami naman nga ni Ran, nauna na nga rin kami dito para mag-asikaso na nga rin ng lulutuin para nga sa ulam sa pananghalian at pagdating nga nila Kuya Richard. Alam ko rin kasi napakatagal nyo nang tinatanong kung nasan si Kuya Richard, kung bakit hindi na umuwi. Minsan napaparatangan pa nga ako na hindi maganda yung ugali ko dahil wala si Kuya Richard nga dito. Pero kasi sa totoo lang nga mga mare, si Kuya Richard may sarili siyang buhay. Hindi siya pwedeng maitali nga sa amin. Kasi kung kami ang tatanong gusto nga namin nandito siya. Kaya pa nga nagsasabi na nagtanan nga daw si Kuya Richard sa kasi Onsay. Hindi nga po sila nagkatuluyan, hanggang biruan nga lang. Yung tipong nagkakilala pero hindi tinadhana para sa isa't isa. O siya, magluto na nga tayo ng ulam. Ito na nga mga mare yung niluto ko, yung binili nga ni Ran kahapon. Meron pa nga dito yung alimasag nga mga mare, talagang napakatagal na rin, galing pa kay tita to, 1 buwan na nga. Pero tamang tama naman, kay niluto ko na nga rin, nilagyan ko na nga rin ng butter. Si Ran na nga rin yung assistant ko, tagalagay nga ng mga rekado. Sinasabi ko na nga lang sa kanya kung ano nga ilalagay mga mare, at ako naman ang tagahalo. Yung mais nga isinama na lang din namin, hindi ko na rin kasi napakuluan, ganun din naman. Kaya sabi ko kay Ran, ayan, halu-haluin niya nga. Nung okay na nga, nagsandok na nga ako para kay Ate Vilma. Dahil madami naman nga ito mga mare, kaya sabi ko dalin nga nila Naki doon kay Ate Vilma. Yun naman nga si tatay, nakikitambay pa nga dito kay Ate Vilma kasi malamig nga dito at marami-rami nga din puno. Pinahango ko na nga kay Ran itong kawali, baka nga matuyo pa at mawala pa nga ang sabaw. Talaga naman nga mga mare, bumalik yung kulay namin mula nga nung nagbagyo nga kami. Sobrang init din kasi hindi kami nakapag-sunscreen. Sabi nga nila, pwede nga daw tupulutan pagdating nga nila Kuya Richard. Kung hahanapin nyo nga si tatay, diba na kay Ate Vilma, pinatawag ko nga aba mga mare, takot na takot kumain ng ganitong pagkain. Loko nga namin si tatay sa alak, hindi siya takot, pero sa ganitong pagkain, takot na takot siya. Yung matitira nga nito para nga kila Kuya Richard na nga lang. Si Mama nga, tinawag ko na rin para kumain, kaya lang naligo muna nga siya, at si Gail daw, hindi pa nga rin daw nagigising. Kaya nung nagising siya, naligo muna nga daw siya, kaya eto, pumunta na nga rin siya dito para kumuha na nga rin ng pagkain. Pero sabi ko, iuwi ko na rin naman yan. Kasi nga, sobrang tirik pa rin talaga yung araw, napakadelikado nga ngayon mga mare. Kaya sa mga nagtatrabaho dyan sa ilalim ng araw, ay naku, mag-iingat kayo at lagi kayong iinom ng tubig. Dahil napakadelikado ng panahon ngayon, sobrang init na talaga. Kaya nga si tatay, kapag sobrang init na, nagpapahinga na nga rin sa hapon na nga lang din sila gumagawa. Marami rin may na nga lang yung pananim nga natin dito at marami na naman ka tayong aabangan. Ganitong oras nga ang masarap nga dito magtrabaho mga mare, kasi nga wala ng araw. Tapos mahangin pa nga dito kapag ganitong oras. Halos alas 5 na nga rin nakarating pala sila Kuya Richard kasi traffic nga daw. Etong ang sira, nagdilig na nga rin dito, habang si tate naman kumuha na naman ng ampalaya. Etong sira, napakahilig nga sa ganito kaya pinanguha nga ni tatay. Eto kagandahan dito, marami nga mga mareng ligaw na ampalaya, kaya talagang nakakalibre tayo. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit!